So mga kapatid, sinabi doon, let us make a man in our own image. Ngayon, sabi ng gaya ng sinabi ng pastor na nakadialogo ko doon sa Davao, sabi niya, pag sinabing imahe, pag sinabing image, Diyos. Ngayon, ang Diyos ay nilalang niya ang tao sa kanyang imahe. So Diyos na din tong tao ngayon. Kung ganun ang argumento natin. So ibig sabihin, may iba't ibang klaseng imahen. Kaya nga ngayon, titignan natin kung ano ba tong imahen. Sige po brother, tingnan natin ano ba tong, what is an image? Pag sinabi pong image, ang image mo sa two types. May dalawang klase pong imahe. Hindi ibig sabihin na kapag sinabing imahe, Diyos na kaagad. Mali. Pag sinabing imahe, may dalawang klaseng imahen. Ano ba tong dalawang klaseng imahen? Number 1, iconography. Number 2, idolatry or idols. Sige, tingnan natin ano tong dalawa na to. Dito muna tayo sa una. What is icon? Ano nga ba tong salitang icon? Kasi it is part of an image. Diba? Ang image ay may dalawang klase, icon and idol. Ano ba itong icon? Sige brother. Okay, sinabi dito, icon, a person or thing regarded as a representative, symbol, or as worthy of veneration. So pag sinabi pala nating icon, isang nilalang, persona, or bagay regarded as a representative. Take note yung salitang representative. So pag sinabing representative, it represents something. It symbolizes something. Okay, ano ba itong example ng mga icon? Pakita ko sa inyo mga kapatid. Okay, what are the example of icon? Number 1, logo. Mamaya iisa-isahin ko yan. Number 2, monument of influential people. Gaya nino, pag may nakita kayong rebulto dyan na may ganong sandata o yung itak, sino yon? Si Andres Bonifacio, tingnan nyo na, nakilala nyo na nga kaagad. Because yung rebulto na yon ay nagsimbolo or nagrepresent kanino? Kay Andres Bonifacio at hindi sa kapitbahay nyo. So yan po ang isang monument of influential people. Pangatlo, yung ating mga santo, statues or image of the saints. Sila po'y icon natin. Malalaman po natin bakit. Okay, let me give you an example. Dito tayo sa logo. Sige bro. Okay, pag nakita nyo itong logo na ito, anong nasa isip nyo? Akala ko langit. So kapag nakita nyo ang logo na ito, nagrepresent to saan? Sa funeral. St. Peter Funeral. So nakita nyo, sa pamamagitan pa lang ng logo, nakikilala nyo na kung saan to nagrepresent na logo na ito. So that is an icon of a St. Peter's Funeral. At ito po ay isa sa mga imahe, dahil ito ay nag-iimahe, ito ay nagpapakita na ito ang logo ng aming kumpanya, tagahatid ng patay or suki ng patay. Sige, another example. Ito, sino yan? Gaano kayo kasigurado si Rizal yan? Kasi, bakit nasabi natin si Rizal? Maitim ba si Rizal? Maitim ba si Rizal? Hindi, di ba? Hindi naman talaga natin alam kung anong kulay ni Rizal. Pero bakit nasabi natin si Rizal yan? Dahil yung imahe na yan, yung rebulto na yan, ay nag-represent kanino? Yun ang icon. It represents something. Hindi Diyos. Sige pa nga, ano pa yung example? Baka meron. Ito, sino to? Si Padre Pio. Si Padre Pio ba talaga yan? Hindi. Bakit? Matagal nang nakalibing si San Padre Pio. Ang kanyang kaluluwa matagal nang sa langit. Pero ito ay imahe ni Saint Padre Pio na siyang nag-represent sa imahe ni Saint Padre Pio. That is icon. It represents something or someone. Sige, meron pa yata yan eh. Ito. Dito naman tayo. What is idolatry? Okay. Ang idol kasi, gods or Diyosan.
hindi tunay na Diyos. Latry, from the words itself, latria, ibig sabihin, worship or adoration. So pag sinabing idolatry, it is an worship of an idol. Sinasamba mo ang isang hindi tunay na Diyos. Pangalawa, treating someone or something as God. So pag sinabi pa lang idol, you are treating someone or something as God. Hindi siya exclusively sa ribulto o sa imahe. Let me give you an example. Kapag ang pera nyo, tinatrato nyo ng bilang Diyos or minahal mo pa na parang mas mahal nyo pa sa Diyos, ang money o ang pera ay pwede mong maging Diyos. Pwede ikaw maging isang idolatros sa pamamagitan ng iyong pagsasamba sa pera o kayamanan. So, ang idolatry pala ay hindi exclusively sa tinatawag na rebulto. Kasi ang iba kasi ng mindset ng iba, lalo na yung mga nasa ibang sekta at kaibayo nating pananampalataya, na kapag narinig nila ang Diyos, ang nasa isip kagad nila, rebulto. Mali. Pag sinabing Diyos, ang lahat na tinatrato mo na parang Diyos ay nagiging isang Diyos. That is an idol. Kapag ang isang artista, merong isang concert ng artista dito sa Manila, tapos at napunta siya doon sa tinatawag na araw ng linggo, which is ang pagsamba mo sa Diyos. Mamili ka sa dalawa, pupunta ko sa concert sa iniidolo kong artista o dito ako sasamba sa Diyos. Kapag pinili mo yung tinatawag na makamundo o yung tinatawag ng artista ng concert at hindi ka nasasamba sa Diyos, yun na ang nagiging Diyos mo. That is idolatry. Hindi exclusively sa tinatawag na rebulto. Ang mindset kasi ng iba, rebulto, Diyos kaagad. Mali. If you are treating someone or something as God, yun na ang nagiging Diyos mo. Yun na ang Diyos. Kapag ang ginto ay inisip mo ng Diyos, yun ay nagiging Diyos. Kapag ang rebulto na gaya ng ginawa ng mga Israelita before, yung mga rebulto na yun ay inisip na yun ang kanilang Diyos, yun ang Diyos. Diyan pa magiging Diyos ang isang rebulto. Kaya may tinanong naman ako isang pastor, sabi ko, Pastor, kailan ba maging Diyos ang isang rebulto? Sadyang gagawin or sadyang tatratuhin mong Diyos? Sabi niya, sadyang gagawin ang rebulto, doon na nagiging Diyos ang isang rebulto. So kung gano'n pa na ang katwiran mo, bakit hindi nyo sinisira yung rebulto ni Rizal? Rebulto din yun. Bakit sa aming mga Katoliko lang ang pinag-iinitan nyo? Kung ang katwiran nyo na ang lahat ng rebulto ay Diyos, bakit ang Katolikong rebulto lang sinisira nyo? Wala talaga akong nakitang isang pastor o isang protestante na pumupunta sa luneta, may dalang martilyo at babasagin yung rebulto ni Rizal kasi Diyos. Wala akong nakitang ganon. Kasagarang sinisira nila ay yung sa Katoliko. Bakit kaya? So nakikita nyo yung tinatawag na differences sa kanilang mga ginagawa. Kasi nga, hindi natin nauunawaan yung tinatawag na kahulugan ng imahen. Kapag sinabing imahen, ito ay may dalawang klase. In other words, para hindi tayo masyado mahirapan, icon or idolatry. Para mas madaling maintindihan, may dalawang klaseng imahen, ang imahen ng hindi Diyos at may imahen ding sa Diyos. Ano ba itong mga imahen ng mga Diyos? Sige nga bro. O, sino to? Ito ay isa sa mga sa mga Greek mythology. Sino yan, brother Denib? Zeus. Yan, si Zeus, the God of thunder. Isa sa mga Diyos-Diyosan ng mga Griego before. Greek mythologies, mga mitolohiya, mga kathang-isip. Pag sinabi kasi nating Diyos, hindi tunay na Diyos. Kapag hindi tunay na Diyos, hindi tunay na naging estado bilang isang Diyos. At dahil si Zeus ay isang Greek mythology, pag sinabing myth, kathang-isip, fiction, it only exists on mind but not on reality. Kaya siya nagiging Diyos.
sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. At mga kapatid, available na rin po ang ating Curious merchandise na kung saan makakapili po kayo ng iba't ibang designs na angkop po sa mga nais ninyo, sa mga community na kinabibilangan ninyo, at sa debosyon ay pinapalaganap po ninyo bilang mananampalatayang Katoliko. At kasama po sa Mr. Curious merchandise na makukuha po ninyo ay itong ating t-shirt, meron tayong tumbler, and of course cup na magagamit po ninyo sa tuwing nag-aaral po kayo o madadala po ninyo sa inyong mga trabaho. Again, sa ating Mr. Curious merchandise, bahagi po ng ating kikitain dito ay ating itutulong sa ongoing project na meeting hall doon sa Kalinog, Iloilo, na kung saan ito ay pagdadausan ng malaking gatherings or formation para sa mga kapatid po natin na may devotion sa Divine Mercy. At kung isa po kayo sa mga nais maranasan ang awa ng Diyos, maaari po kayo makipagsangguni o mag-participate sa ating isinasagawang formation doon sa Divine Mercy, Kalinog, Iloilo. So ayan, maaari nyo po ako makontak sa aking personal Facebook page, Dan Soberio, na kung saan directly makakapag-message po kayo patungkol po sa ating Curious merchandise. So sana suportahan po natin ito upang mas mapalawak pa natin ang ating ginagawang evangelization. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.